Hi dear, sabi sa comment, magkano yung sahod and ano-ano yung mga nabawas? Okay, sasagutin ko ulit dyan habang kami ay papunta sa 2nd Street para mamili ng mga murang damit. Ang sahod ng mga trainee dito sa Japan ay hindi pare-parehas. May mga factors kang dapat i-consider katulad ng lugar kung saan ka nagtatrabaho, gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa Japan, kung ilang araw ang pinasok mo sa isang buwan, at higit sa lahat kung gaano karami ang iyong overtime. Hindi ito nakabase sa kung ano yung category mo maliban kung ikaw ay isang SSW or Specified Skilled Worker. Regardless sa category, kung ikaw ay naka-assign sa city, mas mataas ang rate mo at pag sa probinsya naman, syempre mas mababa. Dito sa Japan, per hour ang bayad ng sahod sa karamihan. Meron din namang per month pero most of the time per hour talaga ang bayad. At isang beses lang sa isang buwan kung sumweldo dito. So kung tatanungin mo yung sweldo, bibigyan kita ng sample. Nung nakaraan, marami pa kaming overtime, sumahod ako ng 20 kalapad or nasa 76,000 pesos, 44 hours ang OT ko sa isang buwan. Tapos ngayon, dahil wala kaming masyadong overtime at napakarami kong rest day, ang pinasok ko lang ay 18 days, sumahod ako ng 12 kalapad or nasa 45,000 pesos. Malinis na po ito at may kaltas na. Kalimitan ang kaltas ko sa isang buwan ay mahigit 7 lapad or nasa 28,000 pesos. Basta ang masasabi ko para sa mga aspiring mag-Japan, wag po kayong mag-expect ng 100,000 pesos dito na sweldo kada buwan. Kaya kapag nandito na sa Japan, matuto tayong magtipid. Tamang 2nd Street lang kapag gustong bumili ng damit. Dear, sana nagkaroon ka ng idea. Salamat sa panonood!